So, for today's video, ang gagawin po natin ay simpleng palabok. So, ito pwedeng pangbahay, panghandaan, at higit sa lahat ay pwede po natin itong negosyohin. So, maganda din itong pagkuhanan ng extra income kasi alam naman natin na marami talagang mahilig sa palabok, lalo na po yung pamilya po namin. Ngayon, gagawan po natin ng murang version para yung pinakang po natin mabilis babalik at yung pinakang tubo po natin ay makukuha po natin kaagad. So, ngayon, mag-start na po tayo. So, ang uunahin po muna natin is yung mga toppings. Okay, ngayon, isa-set aside muna natin ito. Maglalaga po muna tayo ng itlog. So, ito po ay 2 piraso. So, habang pinapakuluan po natin yan, ngayon is hihimayin na din po natin yung tinapa na binili po natin. So, yung tamban po yung gagamitin po natin para mas malasa at higit sa lahat is mura. Okay, so, himayin lamang po natin ang mabuti para walang masayang na ingredients. Para mas lumasa po sa palabok po natin. Okay, so, nahimay na natin yung ating tinapa. Ngayon, iset aside na po natin. Tapos, kung ayaw nyo maghimay ng tinapa, so, meron naman po nabibili na himay na. Ibababad lamang po natin sa tubig para mabilis po siyang lumamig. Ibabad na din po natin yung bihon na gagamitin po natin. So, itong kalahating kilo, hindi ko siya ilalahat. 2 pad lamang po. Bali, 1/4 yung gagawin po natin. Para mas mabilis po natin maluto. Para tipid sa gatong. Ang mahal pa naman ng gas na yun. So, hanggang sa lumubog lang yung bihon natin. Tapos, gagamit tayo ng 2 tokwa at hahatiin po natin sa 3 kasi makapal naman po ito. Lalagyan lamang po natin ng kaunting asin. Pero ito naman po ay optional po lamang. Pwedeng hindi na. Pwede na po natin pirituhin. Ito pong tokwa po natin. So, pwede na tayo maglagay ng kaunting oil. So, kapag mainit na, pwede na po natin ilagay yung tokwa po natin. So, pipirituhin lamang po natin hanggang sa mag-brown. So, habang piniprito natin yan, yung itong itlog is balatan na din po natin. 2 yung egg yolk. Bali, ang bili ko po dito ay 10 pesos po ang isa. Tapos, ito po ay gagayatin po natin ng bilog-bilog. Pwede na rin po natin hatiin. Dahon naman ng sibuyas, hugasan po natin. Hinayat na din po natin ng maliliit. Tapos, magayat na din tayo ng bawang sibuyas. So, kalahati ng bawang, 2 sibuyas kasi maliit lamang po ito. So, ayan. Dahil okay na yung mga toppings natin, ngayon ay tutuin muna natin saglit yung ating pangipon. Okay, so magpapakulo muna tayo ng tubig. So, paghihiwa-hiwalayin lang natin to. Para hindi tayo mahirapan mamaya, di ba? So, pagkuha. So, dahil kumukulo na, pwede na natin ilagay, pero mabilis lamang. Kumbaga, halbos lamang po kasi malambot na din po ito dahil ibinabad na po natin sa tubig. Tapos maglalagay po ako dito ng Mickey, pero optional naman po. Pwedeng hindi na maglagay. Tapos, hugasan ko lang saglit. So, 1/4 lamang po yung ilalagay natin. So, dahil kulong-kulo naman yung tubig natin kanina, so, hindi na natin iintayin siyang kumulo kasi baka malabo. Magluto na din po tayo ng sauce ng palabok. Sa pinagprituhan ng ating tokwa, pwede dito na din po tayo bumawas ng ating oil. Unahin na natin ang bawang. Ay, kamusta? Ano yun? Palabok. Palabok? Yes. Yay! So, igigisa lamang po natin ang mabuti para lumabas po lahat ng aroma ng ingredients po natin. Ating sibuyas. Tapos, yung ating tinapa. Habang minigisa natin yan, so gagamit tayo ng atsuete. Ibababad na po natin ito sa tubig. Kapag nababad na natin, ilalagay na po natin yung atsuete. So, pwede na tayo dyan maglagay ng pampalasa. 2 shrimp cubes. Paminta. Depende na din sa atin kung gaano ko gusto natin yung paminta. Gawin na din tayo ng 1/2 teaspoon ng asin. So, hahaluin lang natin yan hanggang sa matunaw yung cubes. So, kapag tunaw na, pwede na tayong maglagay ng ating pong tubig. So, iintayin lamang po natin itong kumulo.
Magagamit tayo ng cornstarch pampalapo, tapos lalagyan ko lamang po ito ng tubig. Lalagay tayo dyan ng isang chicharon. So, isang piraso lang. Yan, para dagdag flavor, di ba? Dahil kumukulo na, pwede na nating isabay yung cornstarch po natin. So, sabayan lamang po natin ng halo. So, kapag okay na sa atin yung lapot, pwede na po nating tikman. Okay, kung okay na ba yung lasa. Para sa akin, okay na yung linamnam niya. Ngayon, magdadagdag na lamang ako ng konti pang paminta. Mga 1/2 teaspoon po ulit ng asin. And then, okay na po yung lasa niyan. So, pwede na po nating patayin yung apoy po natin. Dahil naluto na natin lahat, so ngayon gagamit tayo ng microwavable top at saka ng timbangan para pantay-pantay. So, bawat top, maglalagay po tayo ng 140 grams ng ating pong bacon. So, bali tayo po ay naka-10 tab at ngayon maglalagay na po tayo ng sauce po natin. So, bukod sa 1/4 cup, maglalagay pa tayo ng 1/8 cup. Lagay pa rin tayong labis na sauce. So, ayan. Meron pa rin labi. So, halimbawa kung talagang binibusiness natin to, so, diba, madami pa tayong mapapagamitan. So, nasa diskarte naman talaga natin yan, diba? Kung paano tayo mas makakatipid, para mas malaki po yung posible po nating tubuin. Tapos dito gagamit tayo ng chicharon o kaya cropek, pero kalimitan lagi kong ginagamit is chicharon. Ngayon, inabot na ako ng init kanina, so hindi na ako nakapaghanap ng chicharon. Ito yung available dun sa gulayan na inalok sa akin. So, tinikman ko na siya. Pwede na rin siyang itoppings. Pero pag gumagawa talaga kami ng palabok, chicharon po talaga yung ginagamit namin. Tapos, kami na lamang po yung nagdudurog. At pampadagdag pa, mura lamang naman po ito, bawang na luto. So, meron ako dito sa bahay. Maglalagay na po tayo. So, ito nakakabili kahit 10 pesos lang. Ganda naman. Tinan mo, oh. So, magiging tanong natin mamaya, magkano kaya magiging puhunan dito, di ba? Okay, so luto na po yung ating palabok, di ba? Pangbenta na siya. Okay, so excited na po akong mag-costing dito. So, tingnan nyo naman kung gaano kaganda. So, yung pinakang timbang po nito, bawat tab, naglalaro sa 250 grams, so 1/4 kilo. So, good for 1 na po ito at siguradong busog po tayo dito. So, yung pinakang sauce natin yan, hindi na tayo dyan tinipid. Talagang coat na coat, o, diba? Tapos yung amoy nito na sobrang nakakagutom mga katipid tips. Naghalo-halo na yung mga ingredients na inilagay natin, so sobrang sarap ng amoy niya. Wow. Sobrang sarap. Talagang masasabi mong palabok. Kung ipapa-order po natin ito, kailangan syempre may kasamang isang kalamansi at maglalagay po tayo ng isang disposable na kutsara para ready to eat na. Tapos halimbawa kung tayo po ay nag-opisina, nagpapabrika, so bagay na bagay po natin itong gawing extra income. Kasi halimbawa kung meron sila mga microwave, sa trabaho po nila is pwede po nila itong ipainit. Para pagkakainan na, di ba? Mainit-init yung ating palabok. Yung malasa na inilagay po natin dito is saktong-sakto po lamang malalasa natin yung medyo alat. Tapos syempre yung tinapa, tamang-tama lang yung lasa. Hindi naman bitin sa lasa at hindi naman yung sobrang-sobrang lasang tinapa. Sakto lamang po yung mga inilagay nating ingredients. So madami tayong mga ingredients dito na pwede nating matipid para mas malaki yung posible po natin tubuin. Yung tinipid pero nandun pa rin yung sarap ng ating pong palabok. Ipagpalagay na lamang po natin itong atsuete na to, ilagay lamang po natin sa ref at sa susunod na paggagawa po natin, pwede pa po ulit natin itong gamitin. So kung gusto natin na mas madami yung lulutuin, so dodoblihin lamang po natin yung mga ingredients po natin. Mag-costing na po tayo ng mabilisan para magka-idea na po tayo magkano po ang magiging puhunan po natin dito lahat. Kasi baka mamaya, di ba, kung gusto natin magkaroon ng extra income, meron tayong 500 na itinatago, eh baka kasya na po dito sa atin pong palabok. Pwede na natin paikutin, di ba?
Sobrang masarapan sila dito sa palabok. So, magkakosting na po tayo. Umpisahan po natin sa ating bihon. So, halimbawa kung talagang kulang tayo sa budget, diba? So, merong nabibili na 2 piraso lamang po yung laman, 1/4. So, nagkakahalaga po yun ng 21 pesos. Okay, so dito, medyo mas makakamura po tayo kapag kalahating kilo yung binili po natin. Parang nagkakahalaga siya ng 38 pesos. So, 2 lang yung ginamit po natin. So, sabihin na po natin na 20 pesos. So, sumiki po natin, kalahating kilo din po yon. So, 1/4 lamang po yung ginamit po natin. So, ito yung tira. So, 10 pesos po. Kasi ang isang balot po ay 20 pesos. Sa bawang sibuyas po natin, 7 pesos. Paminta at asin, 2 pesos. 2 cubes, 14 pesos. 2 itlog, 20 pesos. Sa tokwa po natin, 10 pesos. So, dahon ng sibuyas at saka atsuete, pagsamahin na po natin, 10 pesos. Meron pa po tayong natira kasi medyo madami na din po yung 10 pesos. Sa tinapa, 35 pesos. Tapos, sa pinakang-toppings natin, yung chicharon. So, naglagay tayo ng isang piraso nung nagluto. And then, ito po, mabibili po natin ito ng 20 pesos. So, wala pa pong kalahati yung nagamit po natin. You know? Pero, tutuusin na lamang po natin na 10 pesos yung nagamit po natin plus 5 piso yung chicharon. Kakahalaga lamang po ng 15 pesos. Oil, 10 pesos para doon sa pigpiprito ng tokwa at saka doon sa pagigisahan po natin. Yan, tapos mag-plus na din po tayo ng 15 pesos para sa kalamansi na gagamitin po natin at sa pampalapot. Bali, ang total po ay 169 pesos po sa ingredients. Ngayon, magpa-plus po tayo ng other expenses sa pinakang packaging po natin. Bali, yung tab na 500 ml, hindi ko maalala kung 42 pesos ba o 45 pesos. Bali, ito po ay sa lumang palengke ko po nabili kay Abadciano. Mag-plus pa po tayo ng 5 pesos para sa tenidor na gagamitin po natin or maglalagay po tayo ng sticker. Kaya natin, inigising kita kanina. Sa'yo na to. Salim mo na. Yay! Tuwan-tuwa sa atin. May tinidor si Daddy doon. So, sa pinaka-packaging po natin is 50 pesos. Ngayon, mag-plus pa po tayo ng other expenses. Flavor at saka yung tubig saglit na gagamitin natin. So, sabihin na lamang po natin na 30 pesos kasi 1/4 lamang naman po na bihon yung pinag-uusapan po natin tapos madali lamang po siyang lutuin. Kaya ang total po lahat ng puhunan dito sa ginawa po nating 10 tab na iisa na lamang po yung natira, tulog pa. So, 249 pesos kapag i-divide po natin sa 10 tab. So, may puhunan po na 24.9 kada isang tab. So, meron na po kasamang packaging. Ngayon, ang bentahan po nito, nakadepende pa rin po sa atin. Pero may sasuggest kong presyo, pwede natin itong ibenta ng 35 pesos. So, kapag minus yung puhunan, sabihin na natin na 25 pesos, so, posible po tayong tumubo ng 10 pesos po kada isang tab. So, hindi na siya masama. So, ang kagandahan doon, mura nating maibebenta, mabilis babalik yung pinakang puhunan po natin at yung pinakang tubo po natin, makukuha po natin kaagad. Diba? So, may 10 pesos po tayo na tubo kada isang tab. So, naka 10 tabs po tayo. So, posible po tayong tumubo ng 100 pesos. Imagine, 1/4 lamang po ng bihon. Tutubo na po tayo ng 100 pesos. So, halimbawa, kung niluto na po natin itong isang buo, kalahating kilo. So, may 200 pesos na po tayo. At kung maka 1 kilo tayo ng bihon, so, may 400 pesos po tayo na posible po nating tubuin. Okay? So, dito kakaririn lamang po natin yung paggagawa po nito at sigurado tayo po ay kikita araw-araw. Kasi ito, pwede nating ibenta ng umaga at pwede rin po nating ibenta ng hapon para sa pangmerienda. Diba? Tapos, halimbawa, kung talagang kakaririn natin yan, pwede na tayo mag-side dish dyan ng puto, ng Shanghai. So, nasa diskarte po natin yon para mas malaki pa po yung posible po nating tubuin. Okay? So, sana bago po ulit nagtapos yung video po natin, ay meron po ulit akong naidagdag na negosyo idea po sa inyo. So, kita-kits na lang po ulit sa mga next video po natin. Bye! O, si Ate Janelle is nakatulog. Kaya, ito yung kanya. Yung palang niya kakainin. Alam mo, masarap yung Jollibee yan. Ay, naman. Mas madami yan. Magkano lang yan? 35 lang yan. Sa Jollibee, magkano yung bili natin? 130. Isang ganon. Tapos, kapag yung mas malaki pa, 500. So, diba? Tapos, ito, 35 pesos lang yung isang tab. O, diba? Nakatipid na ako sa
sa inyo. Kasi si Daddy, mahilig po sa palabok. Kaya ang mahal diba ng palabok sa Jollibee. Tapos kung sila bumibili. So, yung mga kids niyo ba, mahihilig din po ba sa palabok? Kasi itong mga anak ko, mahilig po talaga sa palabok. Payag na naman ako, mas masarap sasabihin mo sa Jollibee. Baka ito lang yung kinakain mo ngayon, kaya sabi mo mas masarap sa Jollibee. Oo? Oo daw, ganun daw yun. Loko na. So, bye! Magkakape muna ako. Bago mag-edit. Bye, Ate Janelle! Bye. Bye!